Ang mga introvert ay kilala sa pagiging tahimik, reserved, at kung minsan ay medyo mahiyain. Madalas silang iniisip na mga mapag-isa at hindi masyadong magaling sa mga sitwasyong panlipunan. At habang sila ay may reputasyon para sa pag-iwas sa mga sosyal na kaganapan, ang mga introvert ay nasisihang gumugol ng oras sa mga taong pinapahalagahan nila at sa mga taong kapareho nila ng mga interes. Kung ikaw ay isang introvert o may kakilalang introvert, malamang na makaka-relate ka sa mga mapapanood mo sa video na to. Ito ang iba't ibang mga bagay na lihim na nagpapasaya sa mga introverts. Number 1. Tuwing naiiwan mag-isa sa bahay. Kung merong isang bagay na gustong-gusto ng mga introvert, ito ay ang pag-umaalis ang mga kasama nila sa bahay at naiiwan silang mag-isa. Nagbibigay ito sa kanila ng pagkakataong mag-relax, magmuni-muni at gawin ng anumang gusto nila nang hindi nag-aalala tungkol sa mga pangangailangan o inaasahan ng sinuman. Hindi ibig sabihin nito na hindi nila mahal ang kanilang pamilya, ngunit minsan masarap magkaroon ng kaunting espasyo sa kanilang sarili. Kung ang ibang tao ay nasa bahay, maaaring mahirap maging komportable at mag-recharge ng kanilang mga baterya. Ngunit kapag nasa kanila ang buong lugar, walang nagja-judge sa kanilang mga kakaibang ugali, walang nagtatanong o pumipigil sa kanila. Number 2. Paglalakad ng mag-isa. Ang mga introvert ay gustong-gusto ang mga mahabang paglalakad ng sila lang dahil nagbibigay ito sa kanila ng pagkakataong mapag-isa sa kanilang mga iniisip at pagmumuni-muni. Nagsisiyahan silang makita ang lahat ng mga tanawin, tunog at amoy sa daan at hinahayaan silang gumala ang kanilang isip. Gustong-gusto din nilang hindi kailangang makipag-usap sa sinuman. Para sa mga introvert, ang isang magandang mahabang paglalakad ay maaaring maging isang landas sa kapayapaan at kalinawan. Ito ay dahil pinapayagan silang iproseso ang anumang nangyari sa kanilang araw at magkaroon ng bagong pananaw sa kung ano ang pinaka-mahalaga. Number 3. Online shopping. Ang pamimili ng personal ay maaaring maging napakahirap para sa mga introvert dahil hindi nila gusto ang nasa paligid ng maraming tao. Ang kakayahang mamili ng hindi nakikitungo sa ibang tao o kahit na umalis ng bahay ay isa sa mga bagay na pinaka-nakakatuwa sa mga introvert tungkol sa online shopping. Ito ay isang mahusay na paraan upang alisin ang stress sa proseso. Dagdag pa, marami pang pagpipilian online kaysa sa personal. Maaari nilang mahanap kung ano mismo ang gusto nila at pag-isipan muna ito bago bumili. Ang best part dito ay hindi nila kailangan mag-alala kung may makakasalubong silang kakilala at kailangan pilitin ang kanilang sarili na makipag-usap. Number 4. Work from home. Gustong-gusto ng mga introvert na magtrabaho mula sa bahay dahil pinapayagan silang kontrolin ang kanilang kapaligiran. Maaari silang magtrabaho sa kanilang sariling pace at hindi kailangang harapin ang mga nakakainis na gawi at personalidad ng ibang tao. Ito ay nagpapahintulot din sa kanila na maiwasan ang stress ng pakikisalamuha sa kanilang mga katrabaho tuwing nagla-lunch break. Ang pagtatrabaho mula sa bahay ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga introvert na tumuon sa kanilang trabaho nang walang anumang mga distractions. Number 5. Tuwing kinakansela ang mga plano. Ito ay isa sa mga bagay na gustong-gusto ng mga introvert ngunit hindi kailanman sasabihin kahit kanino dahil maaari silang maging parang mga weirdo na hindi gusto ng ibang tao. Ngunit sa katotohanan, ang mga introvert ay hindi gusto na napipilitan sa mga sitwasyong panlipunan at mas gugustuhin nilang manatili ng buong linggo sa bahay kaysa magbihis at lumabas. Gustong-gusto ito ng mga introvert kapag nakakansela ang mga plano dahil nagbibigay ito sa kanila ng dahilan upang gawin pa rin ang gusto nilang gawin. Maganda rin ito dahil hindi nila kailangan mag-alala na makaramdam ng awkwardness sa mga bagong tao o ma-stuck sa isang pag-uusap na mahihirapan silang makaalis. Para sa mga introvert, ito ay talagang tungkol sa paggawa ng kanilang sariling kasiyahan at ang pagkansela ng mga plano ay nagbibigay daan sa kanila na gawin yon. Number 6. Mga chats at texts sa halip na phone call o video call. Ang mga introvert ay madalas na inaakusahan ng pagiging antisocial
Ngunit kailangan lang nilang nasa isang sitwasyon kung saan komportable at ligtas silang nakikipag-ugnayan sa mga tao. Gayunpaman, ang pakikipag-usap sa telepono ay maaaring talagang nakakapagod para sa kanila. Hindi naman sila nahihiya tungkol sa kung ano ang kanilang sasabihin, ngunit mas gusto nila ang pakikipag-usap online sa pamamagitan ng text o mga chats dahil maaari silang maglaan ng oras sa pagsulat ng kanilang mga reply. Mas madali din ditong makaalis at walang pressure na maging nakakatawa o kawili-wili. Ang mga introvert ay ayaw na ilagay on the spot. At yun mismo ang nangyayari kapag may tumatawag sa telepono. Number 7. Mag-isa sa mga pampublikong lugar. Gusto ng mga introvert na nasa mga pampublikong lugar kung saan pakiramdam nila ay maaari silang magtago. Ayaw nilang mapansin, pero ayaw din nilang maramdamang outsider sila. Sila ay nasa kanilang mga headphone at nakikinig ng kanilang mga paboritong musika. Marahil ay nagbabasa sila ng libro o nagsusulat, o baka sila ay nag-iisip lang. Ang mga introvert ay gustong mag-blend in at panoorin ang mundo na lumilipas nang hindi naaabala ng sino man o anumang bagay. Number 8. Tuwing umuulan. Kung ito man ay ang maliliit na mga patak ng ulan sa bintana o ang tunog ng pagtama nito sa bubong, kapag umuulan, ang mga introvert ay labis na natutuwa at nare-relax. Ito ay nakakapawi, nakakaindayog at nakakatulong na alisin sa kanilang isipan ang iba't ibang mga bagay. Ito ay nakakaaliw at mapayapa sa paraang walang katulad. At ito ang perpektong dahilan para manatili at magkaroon ng ilang kinakailangang tahimik na oras na malayo sa ibang bahagi ng mundo. Para sa kanila, wala nang mas huhusay pa sa pagtitimpla ng isang tasa ng tsaa o kape at maligaw sa isang magandang libro habang umuulan. Number 9. Mga makabuluhang pag-uusap. Bagamat totoo na ang mga introvert ay hindi ang pinakasosyal na mga tao sa silid, gustong-gusto nila ang pagkakataong kumonekta sa isang tao sa paraang mas malalim. Gusto nila na ang kanilang mga pag-uusap ay may kabuluhan, hindi lamang mga walang laman na salita. Mas gusto nilang pag-usapan ng mga bagay na talagang mahalaga at naglalaan sila ng oras para makinig ng mabuti sa sasabihin ng ibang tao. Sa kabila ng kanilang pagiging tahimik at reserve, ang mga introvert ay talagang nasisiyahan sa makabuluhang pag-uusap kung saan maaari silang matuto ng bago at ibahagi ang kanilang mga sariling karunungan. At number 10, mga solo projects. Gustong-gusto ng mga introvert ang mga solong proyekto dahil pinapayagan silang maging malikhain at independent habang meron pa ring pakiramdam ng tagumpay. Pagsusulat man ito ng libro, paggawa ng video o pagdidisenyo para sa kanilang sarili, ang mga introvert ay kadalasang nahuhumaling sa mga proyekto kung saan sila ang kanilang sariling boss. Hinahayaan silang tumuon sa kanilang mga ideya at isipan. Maaari nilang gawin ang kanilang sariling bagay nang hindi kinakailangang ikompromiso o umayon sa mga ideya ng sinuman tungkol sa kung ano ang dapat gawin o kung paano ito dapat gawin. Bagamat hindi komprehensibo ang listahang ito, dapat itong magbigay sa iyo ng mas mahusay na pag-unawa sa uri ng introvert na personalidad. At kung ikaw ay isang introvert sa iyong sarili, inaasahan namin na ang listahang ito ay nagbigay sa iyo ng ilang bagay na nakaka-relate ka tungkol sa iyong sariling mga kagustuhan at personalidad. Nga pala, nagtataka ka ba kung bakit ang daming kaibigan nung kakilala mong toxic? Panoorin mo dito.